never click a link from your SMS or from Viber or from Messenger. That's the first one. Second is there is always there are information na hindi mo dapat ibigay pag may tumawag sa'yo. No, ang una dyan is yung information about your one-time password. Yan po ay never binibigay. Kasi minsan yung mga scammers tatawag sa'yo at sabi niya, "Ma'am, sir, we want to verify your account kasi mukhang na-hack po kayo. May ibibigay po kami sa inyong code. Pag na-receive niyo po yung code, please give us the code so we can verify if kayo po talaga ito." So, mali yung ganong mga tanong. Kasi kung mag-verify sila, they usually ask your mother's maiden name, etc. Diba? Yun naman usually ang verification. At saka alam niyo yung nasa likod ng ATM card nyo o kaya credit card ninyo? Yung 3 digits sa likod? Yes. Hindi po pinamimigay yan, hindi yun pinapotocopy. Kapag ka nasa isang phone transaction po kayo, hindi yan tinatanong. Pag may nagtanong, huwag niyo pong ibigay. Yan po ay ginagamit lamang sa mga online transaction na ikaw mismo ang gagawa. Hindi ibang tao sa telepono ang gagawa. Yes, Yusek si Chicky Verhelto, no? Kasi na-mention mo na, nyo na rin po, no, yung credit card. So, pagdating po sa ating financial information, lalo na pag nag-shop po tayo online, kasi maraming gagawa nun kasi Pasko. So, credit card talagang gamit. Meron ba tayong best Or practice? ATM. O meron tayong best practices, Yusek, para talagang ma-secure natin yung information natin sa, financial information, personal and financial information kapag nag-shop tayo online? Oo. So, yun nga yung sinabi ko, di ba? Huwag niyo ipamimigay yung 3-digit number ninyo sa likod. Isa yun, no? oo. Isa yun. At saka alam niyo, karamihan naman sa mga, sa mga establishment is, pinuprovide na nila ngayon yung mga terminals na, ang uso ngayon yung terminals pupunta sa'yo, hindi yung card mo mawawala sa harapan mo. Di ba? Sorry, may mga ano po terminals yung... Ano po yun, May Yusek? mga terminals na ikaw yung yung hindi mawawala yung card sa kamay mo. Yung hindi mawawala sa paningin mo yung credit card mo. Hello, can you Yes. Di ba can you hear me? Oh. Di ba may mga ganun na klase ng terminal? So I would advise na, lalo na kung malalaki yung mga transaksyon, i-advise niyo na dalhin yung terminal sa inyo at doon mag-transaction sa halimbawa sa lamesa mo. Di ba? O yung kung saan nakikita mo yung credit card. Para hindi na nagagamit o nakokopya yung credit card. Yeah. Magandang advice yun. Pero yung sa voice phishing lang po, Yusek, kasi kanina yun yung storya natin na umabot bigla ng, $500,000 ba yung utang niya? Paano dapat gawin dyan, Yusek? Iniisip ko kasi kung halimbawa, paano yan pag may biglang tatawag sa telepono namin na di naman namin kilala yung number? Mag-hello kami, makukopya ba agad yung boses? Hindi naman Paano? gano'n. Hindi naman sa makopya agad yung boses. Unless you are a public official like me na palagi naririnig yung boses ko sa publiko, ano? Yes. Pero normally, ang voice phishing, targeted yan. Hindi yan usually sa isang ordinaryong tao. Ang tinatarget ng voice phishing is usually mga ranking officers o mga CEOs, ganyan. Kasi medyo komplikado pa siya eh. Pero ito isa pang advice ko sa inyo, maglagay po kayo ng transaction limit sa online. Para naman kung sakaling magagamit yung voice mo, at least ang maximum, halimbawa lang, ang maximum transaction mo is 50,000, o di at least maximum mo for the day, 50,000, kung madaya ka man o maloko ka man, yun lang yung maximum na pwede niyang makuha sa'yo. Dapat may limits. Yusek D, May limit ka, yes. Yusek D, before ko kayo bigyan ng pagkakataon na manawagan, hindi pala, paalalahanan ng ating mga viewers. Mabasahin ko lang yung mga options. Okay, yung mga pwedeng gawin ng mga mamamayan kung sakaling sila ay maging biktima or feeling nila baka nabibiktima na ako. Pwede po kayong tumawag sa 1326 online scam victims, pwede kayong tumawag sa 1326 CICC DICT. Tapos pwede kayong mag-report sa app po yung eGov super app po ng DICT at DTI at ang CICC sa e-report online scam po yan. Tapos pwede kayong tumawag sa 0920-964 DOTR or 3687. Ulitin ko yun 0920-964-3687 para naman po sa commuter complaints para sa DOTR naman pagka kayo ay naloko.
by way of transportation. Ano? So, yan po ilalagay namin sa aming Facebook page at saka pina-flash rin sa screen ano po para po pwede nyo i-rewind mamaya. Okay, tignan-tignan, balik-balikan para po kayo ay magabayan That is correct, kung paano kayo magre-report sa ating mga ahensya. Yusek, go ahead, paalalahanan nyo sila dahil marami talagang gustong bumiktima sa ating mga kapatid lalo sa panahon na ito. Oo, so hindi ko na ulitin yung binanggit ninyo, no? Yung Yes. 1326, which is a hotline for the Cybercrime Investigation Coordinating Center. Ginawa talaga to para hindi na sila mag-memorize sa iba't ibang number. Tandaan nyo lang, 4 na numero, 1326. Now, yung paalala ko, no? Paulit-ulit, wag po tayo mag-click ng mga links na pinadala sa atin sa SMS. Kung tayo po ay magtatransact sa ating bangko, tayo po ay mag-transact using the official application of our bank, or in the case of e-wallet, dun po sa official e-wallet natin. Yeah. Siguro, paalala ko na rin po na ang paggamit ng e-wallet, pag po kayo maglalagay ng malalaking pera dyan dahil wala po yung insurance, mas magandang ilagay nyo po talaga ang mga pera ninyo sa bangko. And then kung ano yung gagamitin nyo for the week, yun lamang ang ilagay ninyo dun sa inyong mga e-wallet. Maraming klase ng e-wallet. Bilang naman GCash, meron ding Paymaya. At siyempre, meron din namang yung mga ginagamit nyo sa Grab. E-wallet din yan. No? So, we put what we think we are going to use. Wag yung kalakihan doon. Maglagay rin tayo ng limit sa ating mga financial transactions. And last but not the least, wag po tayong maengganyo sa isang bagay na alam nating hindi natin sinalihan. Nagpadala sa atin o kaya sasabihin ay nanalo tayo sa isang raffle. Hindi naman tayo sumali. Paano tayo nanalo sa isang raffle? Oo nga Hindi naman. Kung talagang may nagpadala sa atin, ano ba naman yung i-message ninyo yung purportedly nagpadala sa inyo bago po kayo maglabas ng pera? Kasi uso po sa Pasko yan. Sasabihin may pinadala po sa inyo, nakabinbin sa Bureau of Customs o sa FedEx o kung saan man, pero may kailangan daw kayong bayaran para ma-release. Kung totoo man yan, tawagan po ninyo muna yung inyong nagpadala sa inyo. Hindi yung number nung nagpadala sa inyo, yung pangalan ng kakilala mo na kiniklaim niya nagpadala sa iyo. Hindi ba? So, ganun po yun. Kasi usually, ang pandaraya, tayo po ay iniingganyo na gumawa ng isang bagay na madalian. Sasabihin sa'yo, bayaran mo ngayon kasi mawawala yan. Limited lang yan for 2 hours. Parang ganon. So, pag ganun po yung message, magtaka na po tayo.